Hi guys, welcome to the Baklang Kanal Show. Ina Evans. No other character. Tapos ang laban. correct. Siya yun eh. Siya yun. What's up mga baklang chong? Welcome to another episode of the Baklang Kanal Show. Papunta pala ako sa pupuntahan ko. Oily na. Ano ba yan? Layo ng pinagparkan ko pero naging ganun na kasi yung parang moto ko kapag kunwari nasa parking ako tapos alam kong ang daming sasakyan. Kung ano yung una kong makitang parking, dun na ako. Ayoko nang mag-ikot-ikot. Kaso minsan may ganun nga na ay may mas malapit pala. Pero okay na din. Iniisip ko na lang exercise ko tong paglalakad. Anyway, today, ang gagawin natin ay imimit natin yung isa kong mahal na friend, si Pizza. Pizza yung tawag ko sa kanya. Actually, isang beses ko na lang siya nakikita halos sa isang taon. Basta sobrang bihira na lang. Dati, lagi ko siyang kasama. Pero ngayon, as in, minsan lang magkita. Like once, twice a year. Parang ganun. Kaya kapag, kasi FA na siya, tas minsan na lang daga akong magkita. Kaya kapag pwede siya, kikitain ko siya. Grabe. Kaya sa lahat ng mga bata nakakanood ng vlog ko, samantalahin niyo yung mga moment na nagkakasama kayo ng mga kaibigan niyo, ng mga kaklase niyo, ng mga kapitbahay niyo. Mag-banding kayo ng mag-banding. Umalis kayo ng umalis. Kasi kapag busy na kayong lahat, kapag pamanda na kayo, nagkatrabaho, naku, I swear, sobrang minsan na lang kayo magkikita. Kahit gustuhin niyo, ang hirap na. O parang ngayon, di ko alam kung saan yung modern Shang. Saan ba yun siya? Wait, hanapin ko lang. Dakdak kasi sa vlog. Nagtanong tayo dun kay kuya, kumanan daw dito. Tapos magtanong daw ulit ako sa mga guard. Saan ba yun siya? Di pa naman ako nagdala ng salamin. Hala, ang labo ng mata ko. Ay, ito. Ang labo ng mata ko. Di ako nagsuot ng contact lens. Di ko mabasa. Bakla, kandaligaw-ligaw. Ay, ito na yata. Sinaman, dami-daming kakainan sa mga lugar na di ko pa alam. Siguro sabi ng friend ko, nako, ang hilig-hilig mo sa mga Taiwanese food. So, ito na. Oh my God, nakita ko na. Modern Shang. Okay, hanapan na natin. Ayun, nakita ko na si Pizza. Okay, nakarating na ako. I'm so happy. Ang ganda ng CR. Tagal ko nga. So dito? Yeah. So, sikat daw dito kung mga chocolate nila. Ang dami may mga ano pala sila to, special. Sikat pala to. Hindi ko na alam kung ano mga sikat ngayon. Local cake. So, after naming kumain sa Modern Shang, na talaga namang busog na busog ako, napakadaming Shanghai ang nakain ko. Bakla electric ba? Sobrang laki. Andito naman kami ngayon sa Auro para kape. Ayaw nilang uminom. Kape-kape na lang daw. Ganito na yata talaga pag nagkakaedad. So, this is a Filipino specialty cafe. Yan. And kasama ko pa din ang mga sinaunang tao sa buhay ko. May FF. Then, with the, shit! Our New York girl with her twins. Ay. Ang ganda mo talaga, Mino. Ikaw talaga yung walang kakabog ever since, no? Totoo lang. Bea Alonso talaga. And of course, my forever handsome. My pizza. Single yan. Here in order ko ay peanut white. Tikman na natin kung masarap. Hinilaan niyo na yung mga Oh! This is so good. Tikman mo nga yung FF. Ano ba yung in-order mo? Oh my God! Si Bakla hindi pa siya. Ano yan? White caramel. Eksena siya na yung parang sa akin pa Bibigyan kita ng moment eh. Tangina mo eh. Si Bakla eh, agaw airtime eh. Yung teka lang. How about yours, pizza? What's that? Banana berry. Teka lang may ano. Okay lang. Okay? Hindi masaya yung pizza ko. Kasi yung pizza ko marami na ito natikman talaga dahil nalibot niya na yung buong mundo. Kaya hindi siya basta yung palette niya talagang yay! Finally! Iinom na kami. Nagtagumpay ako dahil hindi na tuloy ang kape-kape lang. Iinom na kami. Ikaw na kumausap. Ikaw na yung bagong suso. Hello. Pakita mo yung suso mo, gago.
1 a.m. bedtime na daw. 1 a.m. bedtime, ha? Kaya nga, kakaalis pa lang namin ito ni FF. Ano ba itong mga barkada namin dati? Mga nakaka-disappoint kasama. Medyo mahal yung bill namin dun, ha? Dapat nagbote na lang kami. Pero masaya doon kung ano ka, trentahin ka, millennial ka. I-try nyo yung out of office pag Saturday. Yung mga tugtog niya talagang mga 2,000, 2,000. Ay, go bedtime nyo na. 1 a.m. pa lang. O, baba, I love you. Ay, may mga nagko-comment na magluto-luto daw ako. So, sige, i-video ko na lang lagi ito yung magluluto o kahit na asikaka mag-set up. Siguro naman alam niyo na yung lulutuin ko dahil ito chinachop-chop ko na nga. Isa sa pinakamapait na gulay, ang palaya. Minsan iniisip ko, sino kaya yung kauna-unahang tao na naisip niya, ang pait nung nasa gitna nito tanggalin niya natin. No? Sino kaya yung unang naggisa ng ampalaya tapos pagkaluto niya, hindi niya tinanggal yung nasa gitna. Tapos sabi niya, pait! Nung gumawa ako ng munggo last time, may natirang ampalaya. Sayang naman. So sabi ko, ano kayang pwede kong gawin? So naisip ko, gawa na lang ako ng ginisang ampalaya today with giniling and egg. Dile-defrost ko muna kasi sobrang lamig niya na. Yan. So isang piraso lang to, mag-isa lang naman ako. Yung iba, pag maggagawa ka ng ampalaya, para mawala yung pait daw, maglagay ka ng oil, tapos ilagay mo yung ampalaya doon, tapos parang isote mo siya for 3 minutes. Yung iba naman, nilalagyan ng asin at tubig. Doon na ako sa asin at tubig na lang, kasi parang hindi ako naniniwala. Pero kayo, try nyo. Dami ko ng chika na naman. Okay, ang paborito kong word, okay. So, umpisa na natin magluto ng ginisang ampalaya. For today, yun ang ulam ko. Thank you dun sa nag-comment. Tinuruan ako paano gamitin tong cast iron. Ay, hindi pala siya kita, gaga. Kasi kailangan daw initin muna siya. So, charot. Initin muna natin siya bago tayo luto. So, simple lang naman tong luto na to. Actually, dahil mag-grocery na ako mamaya after ko magluto, inubos ko na yung mga gulay na nasa ref. Kasi alam nyo, dahil nga first time ko magluto, first time ko lang din natututo sa mga shelf life ng mga gulay, ganun. Tapos nagugulat ako na yung mga bawang pala, yung sibuyas, hindi pala dapat nilalagay sa ref kasi mabilis sila nagkaka-mold. Nagkaroon talaga sila ng parang mga, ano ba yun? Yung parang sa tinapay, mold. Ano ba Tagalog ng mold? Di alam yung Tagalog, gago. Ano ba yung Tagalog ng mold? O basta yun. Di ba nagkaroon ng mga parang green-green yung mga sibuyas? Kaya ngayon, di ko na siya nilalagay ko na lang dito. Ayun, tapos ngayon, may natira din akong bell pepper. Isasama ko na lang din, bahala na ako na maging lasa. Sayang tapos parang medyo baka mabubulok na din. So ito yung onion, garlic, konti nga rin garlic Tapos syempre meron tayong egg. Oh my God, may nakalimutan ako. Kamatis. Konti na nga rin kamatis ko Tapos ito, ang konti lang din talaga nung munggo, ampalaya. Siguro dadami na lang to sa mga karne. Kasi malalagay akong giniling. Wait. Gagawa ko ng kamatis. Pati yung kamatis ko, ang konti na lang. So, sana maging masarap pa rin siya kahit konti yung ingredients. Wait lang. Sabi pa naman doon sa napanood ko, masarap itong ginisang ampalaya kapag maraming kamatis. Wala na akong kamatis. Kaya, diliitan ko na lang yung mga hiwa. 2 na lang yung natira. Kasi ang bilis niya rin palang mabulok. Tapos hindi rin pala siya dapat nilalagay sa ref. So, tignan nyo magte-37 na ako. Ngayon lang ako natututo ng mga ganito. Parang talagang walang limit ang knowledge at pag-aaral. Kung gusto mong matuto, kahit anong edad mo, pwede kang matuto hanggat kaya mong mag-isip. 'Di ba? Kaya kayong mga DDS kayo, mga BBM at mga ewan ko sa inyong sumusuporta ng mga questionable na politiko, hindi pa huli ang lahat para mag-isip kayo. I swear, inaaway nyo yung mga tao na pro-government, tapos kapag tinatanong kayo bakit kayo sumusuporta sa ganitong politiko, nagagalit kayo, kung ano-anong mga fallacy yung ginagawa nyo. Hindi tayo magkakalaban. Ang tunay nating kalaban ay yung mga nagnanakaw sa atin. Dahil lahat tayo nagbabayad ng tax. Lahat tayo nahihirapan. Lahat tayo nakaka-experience ng poor transportation system, poor healthcare, poor education. Lahat ng mga pwedeng ikakabuti ng buhay natin, hindi natin natatamasa. Dahil yung mga gobyerno, sila yung nagnanakaw at nagmamanipula ng pera ng bayan
At gumagawa sila ng paraan para masiguradong sila lang yung yayaman, sila lang yung gaganda ang buhay at tayo mananatiling mangmang, mananatiling hirap, mananatiling nagsasakripisyo at wala tayong magawa dahil automatic binabawas yung tax sa mga pera natin. So dapat nagagalit kayo. Dapat kini-question nyo kasi yung mga magnanakaw na sinusuportahan nyo, yung mga corrupt, di naman kayo aambunan ng pera niyan eh. Diba? Mananatili tayong mahirap at tuwan-tuwa sila kapag may mga kagaya natin or kagaya nyo na sobrang suportado sila na talagang konting kibot, bigyan lang kayo ng konting ayuda, pakitaan lang kayo ng konting pelikula, pakitaan lang kayo ng viral content na may pinaparinggan sila o may binabastos sila, sinusuportahan nyo na. Ang bilis-bilis nating ma-entertain nang hindi tayo nag-iisip. So, dapat lawakan natin, pang-unawa natin. Hindi pa ang huli ang lahat. Kung natututo akong magluto sa 37 years old, kayo din, kahit pa senior, matututo kayo kung bubuksan nyo yung isip nyo sa nangyayari talaga sa bansa natin at doon talaga sa sitwasyon ng bawat Pilipino at ng mga nakikita mo. Tapos sasabihin na naman, nako si Ina, puro politika, dakdak ng dakdak. Kailangan kasi kung hindi kami magsasalita, kung hindi tayo magsasalita at hindi natin imumulat at ipipilit at ipapaalala araw-araw sa mga tao, sa mga Pilipino na ninanakawan tayo araw-araw, kada sweldo nyo nananakawan tayo, walang magbabago. Isipin nyo kung yung mga bayani dati, kung si Rizal yung nagsusulat siya tapos inaaway siya or may mga ayaw pumasok na himagsikan ng katipunan kay Bonifacio, kung talagang sinabi na, sige, wag na nga lang ako magsalita. O sige, wag na lang tayong gumawa ng katipunan. Kasi sinasabi nila, puro tayo politika. O wag na ako magsulat ng No Limit Angel kasi wala namang sumusuporta. Sa tingin niyo ba magiging malaya yung bansa natin ngayon? So, di ba? Lagi niyong tatandaan, kaya ligtas ang mga tahimik. Kaya nila natatamasa ang magandang buhay ay dahil sa mga nag-iingay. Mag-ingay kayo, okay? Like, lalo na kung tama at alam niyo yung sinasabi niyo kakabuti ng mga tao, mag-ingay kayo. Dahil hindi natin alam kung ilan yung mga tao na pwedeng magising, mamulat, at manindigan at tumindig kagaya natin. So, yun lang. Magluluto na ako ng ampalaya. Okay, mainit na siya. So, ilalagay ko na tong oil. Yan. Sayang yung oil eh. Hindi ako laging gumagamit ng bagong oil and ewan ko kung masama yun. Pero kailan lang naman to. Nasasayangan kasi ako. So, napakadali lang naman ito. Ngayon, scrambled na natin to. Bakit kaya yung itlog, no? Hindi ba kapag inano mo siya, pinrito mo, bakit fried egg? Eh, fried chicken na din siya, di ba? Wala, mga tanong ko lang sa buhay na walang silbi. Tapos nalaman ko din na ang itlog pala, mas okay kung nilalagay sa ref. Ang saya lang, ang dami kong, I swear, alam nyo, ngayon lang ako natututo sa kusina. I'm just so happy. Putang ina, butas. Hala, butas. Wait lang, butas yung lalagyan, gago. Butas. Sabi ni Panlasang Pinoy, bago pa daw kumulo yung oil, isinasama niya na yung garlic para hindi mabilis na susunog. So gagayahin natin siya. Alam niyo dati, sobrang talagang, pag nung nanay ko nagluluto pa, Panlasang Pinoy yung pinapanood niya. Tapos kunwari may gusto akong ulam, tapos hindi alam lutuin ni Mudang, sa Panlasang Pinoy din kami nanonood. As in, ang OG niya, di ba? Ang tagal niya nang nagva-vlog about food. Mga pre-pandemic pa, di pa uso yung mga food vlogger, talagang meron na siya. So, gusto ko na rin kunin tong pagkakataong to. Wow, mag-sorry kung ang gulo nung video. Sa totoo lang, meron akong camera na pang vlog. Kaso nabibigatan talaga ako. And then parang dahil nga, parang ang gusto ko day to day and parang mas nakaka-relate kayo sa akin. Hindi ko na muna siya, mas mabilis sa cellphone, parang ang bilis ko nakakapag-vlog. Pero promise, kapag may mga time na pwede ako mag-setup, gagamitin ko yung camera ko. Ang bigat niya lang gamitin, lalo na kung mga biglaan lang. Pero mamaya pa nag-grocery, try ko siyang gamitin. Kasi may nag-comment, sabi yung friend ko, hindi niya daw pinapanood yung vlog ko dahil ganun nga, dahil ang gulo daw. Pero ay, sorry na, patawarin niyo na ako, madaldal naman ako, ilagay niyo na, huwag niyo na akong panoorin, pakinggan niyo na yung boses ko. So kailangan lang nito mag-brown. Mag-brown like brown sugar. Pero bakit kaya ang brown sugar, no? Asukal na pula yung Tagalog. Ano ba Tagalog ng brown? Okay, nagba-brown na siya. So, ilagay na natin yung sibuyas. So yung sibuyas, mga pahaba yung hiwa ko. Tapos, ang sign daw, wag nyo na akong i-quote dahil di naman ako magaling magluto. Mamaya may magalit pa sa akin. Pero ang sign daw na naluluto na yung sibuyas kapag naghihiwa-hiwalay na siya. So, ayan. Ang bango, grabe. Ano pa sa tingin nyo, madaling iluto na kaya ko? Comment nga kayo.
Nakakainis! Yung nagpapa-comment. Vlogger na vlogger. Kala mo talagang daming nanonood. Pero, thank you. Thank you sa mga, nanonood ng vlog ko. Kasi, alam ko naman na parang suntok sa buwan na magkaroon pa ng sandamakmak na viewers and followers ngayon. Kasi parang napabayaan ko talaga yung vlog ko. Aminado ko dyan. So ngayon, binalik ko na lang talaga siya para dun sa mga iilan na mahal ako. Kasi kahit papano naman, hindi man ako sikat, meron naman akong ilang friends and online friends na gusto nakakanood ng mga video ko. Eh di sige, gawan ko na lang. Parang ito na yung regalo ko sa inyo. Wow! Kaya di nyo na ako pwedeng hingan ng regalo sa Pasko, sa bagong taon, sa birthday nyo, kasi ito na yung regalo ko sa inyo. Tsaka, sobrang happy ko dahil sobrang bait nung editor ko. Ang tagal, siguro ilang taon ako naghahanap ng editor. I mean, yung mga gusto kong maging editor ko, hindi sila pwede kasi yung mga work, tapos parang dami nilang excuse. So parang sabi ko nung dati, nako, hindi na ako makakapag-vlog talaga. Kaya napabayaan ko talaga as ilang taon kasi ako lang nag-e-edit ng vlog ko dati na busy din ako. Ngayon may editor na ako na super bait at nagigets niya yung humor ko kasi matagal na siyang naka-follow sa akin. So ang saya din. Konti lang, kung ano mang sabihin ko, na-edit niya, nasusundan niya, at syempre ka-eme siya. So, taas ang kamay ng lahat ng mga ka-eme at mga baby beep cards ko nga na talaga namang mga kulto na. Ayan, so ang bango. After nito, ayan, dahil naghiwa-hiwalay na, ilagay na natin yung kamatis. Sayang ang konti lang nung kamatis ko, pero okay na yan. Naku, di ko alam kung tama bang sa kawali ako nagluto. Sana pala dito. Parang aapaw to mamaya. Bahala na. Ginisa lang naman to. Pag yung nanay ko gumagawa nitong may sabaw, pero ako di ko nalalagyan ng sabaw para talaga, pasabog. Okay. Sige, iwan muna natin to dyan dahil nakalimutan kong banlawan to. Wait lang, kasi after itong lagyan ng asin, after a while, mga 15 to 20 minutes, kailangan tong banlawan ng tubig para mawala yung pait. Kapag binabanlawan nyo na ng tubig, pipigain nyo siya. Yeah. Kita ba? Hindi nakikita. Ganito na lang. Hindi nakikita. Alam nyo na yan. Alam nyo na yung itsura ng pinipiga. Ngayon, after, nag-juice na yung kamatis. So, pag nag-juice na yung kamatis, pwede na natin, actually, meron ako hindi na ilagay. Dapat sinama ko na yun para na luto agad. Pero okay lang. Etong giniling. Wait, lagay ko na muna. Kasi pinatuyo ko pa siya. Okay, 1/4 lang yan. Naku, ang dami kong giniling. 1/4 pero ang dami, di ba? Dapat nilagay ko na to kanina nung marami pang mantika, pero okay lang yan, maluluto pa rin naman niya kahit anong mangyari. Kaya pa yan. Naku, ang worry ko lang talaga mag-over yung mga ingredients sa kawali ko. Tanga-tanga ko talaga. Ngayon, para hindi matabang tong giniling, lagyan natin ng white pepper. Ngayon, sabi ng best friend ko ni Paris, your kitchen, your rules. So parang kung anong gusto mong ilagay na condiment, go. Basta makakain yan, basta kaya mong kainin. Kasi at the end of the day, ikaw naman yan eh. Ang hilig ko mag-experiment kung ano yung mga nabili kong mga condiment, nilalagay ko. So masarap naman. Parang yung munggo ko last time, nilagyan ko ng 5 spice herb. Ang sarap. As in, hindi ganun kaanghang, pero may kick siya. Sarap. So, yun lang din yung natutunan ko habang nagluluto na hindi mo kailangang tipirin yung mo at hindi ka kailangang mag-stick sa rule, 'di ba? Parang pwede mo siya laging lagyan ng sarili mong kick, ng ganun sarili mong version. Ayan, dahil naghihiwa-hiwalay na, nakikita niyo ba? O bala kayo, zoom nyo na lang. Naghihiwa-hiwalay na yung mga giniling. So, I guess, paluto na siya dahil mamaya pa naman to, di ba? Ilagay na natin yung ampalaya. Charon! At, naku, sana talaga magkasya. Etong bell pepper ko na, pauso ko lang. Sinama ko lang dahil sayang. Dahil yung mga gulay para hindi masayang. Ayan. Ngayon, halu-haluin lang natin siya. Ay, nako, sana hindi hindi kasya sa kawali. Ano ba tong ginawa ko? Anyway, ayan, ganun lang. Halo-halo lang naman to, tas mamaya titimplahan na natin. Tapos panghuling-huli yung itlog. Ngayon, dahil may pork to at dahil ko, lalagyan ko to ng pork cubes. At ng, bagoong alamang. Sa totoo lang, feeling ko ito ang secret.
Kasi ang sarap talaga nitong bagoong alamang ni Mama Pokey. Ito oh. Merong bagoong alamang si Mama Pokwang. Ang sarap-sarap. Diyos ko. Ngayon, lalagyan ko to. Ito na yung alat at tamis niya. Lagay ako ng isang teaspoon. Sana lang matunaw siya. Kasi magsasabaw din naman talaga siya kasi dahil dun sa katas ng mga gulay. 'Di ba? Charan! Ayan, and then, haluin na natin. Leche, hindi talaga kasha. Katangahan ko talaga to, buwisit. Ang hirap haluin. Pero gagawa natin ng paraan. Gago tayo eh. Ang bango! Para mas madami pa yung giniling kesa sa sa ampalaya. Ang bango! Hay nako, sana nandito kayo. And now this is the moment of truth. The thing that we've all been waiting for. Anong the thing that all been waiting for? Pwede na nating ilagay yung itlog. Ngayon, sabi ni Panlasang Pinoy, sa talagang reference ko, pag nilagay mo yung egg, huwag daw haluin agad. Parang let it cook for a while. So, ayan. Yoo-hoo! Ayan. Tapos, lalagyan ko ng magic sarap. Yung mudang ko, ang gusto niya lagi, parang nakasachet, para alam niya na isang ulam, isang sachet. Kaya ganun din ako. Sa kanya ko natutunan yan. Okay, ngayon, siguro mga bilang lang tayo, kanta lang tayo. Ang pangarap ko'y nagmula sa'yo. Sa iyong ganda, ang puso'y di makalimot. Charan! There you go! Yummy, yummy, get in my tummy. And there you have it, ladies and jellyfishes, mga kakosak at mga baklang to. Heto na ang ating finished product for our ginisang ampalaya with giniling overload. Ang dami talaga. It's ready. Pwede na akong kumain. Kain! Dito tayo ngayon sa parking lot ng isang mall at naghihintay ako kasi siningitan ako ng isang mga pila dito kanina. Bigla silang pumasok kahit alam nilang nauna ako. So, typical Pinoy. Talagang mamahalin mo na lang yung ugali. But medyo madami tayong i-accomplish ngayon sa mall. Dapat 3 days ago ginawa ko na to pero ngayon ko lang siya gagawin. So, wait ko lang. Pale, magpapa-picture tayo para sa ating visa, Japan visa application. Mag-grocery, ipapagawa yung bag ko na nasira. Magpapaduplicate ng susi. Parang yan lang. Tapos parang hindi ko alam kung gusto kong manood ng movie. Tignan natin kung saan naabutin ang pagmamall ko today. Okay, dito tayo magpapapicture sa Tronix. Grabe, nag-aaral pa ako, meron na nito. Hanggang ngayon meron pa rin. Ang saya. Ay, ang daming tao. Ang daming tao. Alright, grabe ang tagal ko. Ang tagal kong hintay at bago ko mapicturean. Tapos, bawal daw edited. So, pinagsuot nila ako ng coat. So, ewan ko. Pag mga talaga, ID picture na pinopost sa na ginagawa sa studio, ang tsaka talaga ng mga picture ko. Pag mga ID Ngayon, hahanap tayo ng paggawaan nitong bag. Patahian kasi ako marunong magtahi. Hindi ko siya mahanap. So, maghanap na lang muna ako ng pa-duplicate ng mga susi. Magpapaduplicate kasi ako. Pwede rin palang magpagawa dito ng bag. So, dito ko napapagawa yung bag. Perfect. Ito yung nasira. Napunit siya. Ito yung binili kong bag sa Vietnam eh. Ang bigat kasi nang nilagay ko. Ayan, may nakita na. Baka dito pwede. Try natin. Sana pwede. Yehey! Tinanggap nila yung bag. So, balikan ko na lang daw. Kasi hindi daw talaga yun pwedeng ilagay sa machine. Kailangan siyang tahiin ng kamay. Kailangan ko pa yata matutong magtahiin din sa mga susunod. Pero ngayon, magpapalinis muna tayo ng kilay dahil madumi na siya. Nako, nag-ulit pa kami ng picture kasi bawal pala may bangs, sabi. So nag-retake kami na wala yung bangs. Tapos, kita yung tenga. So, yung ulit. Pero okay lang, at least may picture na. So, ready na tayo for Japan visa. Hopefully ma-approve. Siyempre, sasama ko kayo doon. A-update ko kayo. Ngayon, nakapagpalinis na rin tayo ng kilay. Nakakahiya nga kasi yung kapatid ko, dyan lagi dito sa Let's Face It, dito sa SM namin, nagpapakilay lagi. So, yung mga nandun,
naalala ko. So nagpa-picture, wala lang nakakahiya. Minsan talaga may mga moment na nahihiya ako pag may mga nagpapapikpak sa public place. Kasi parang lalo na pag ako nakaayos or wala akong kasama. Ewan ko, iba yung ano ko eh. Iba yung dynamics ko kapag may kasama versus sa mag-isa. Nahihiya ako. Anyway, kita mo, ito nga lang pagba-vlog nito nakakahiya eh. Pero kukunin ko ngayon yung pinagawa kong bag. Sana okay na. I'm so happy. Gawa na siya. Look, eh. Ayun, natahi na. Wow! Cute! Ang cute talaga nito. Kailangan ko na rin matutong magtahi. Kasi napakasimpleng ano lang nun. Hindi ko matahi-tahi. But at least gawa na siya. Ngayon, ano na ako. Last agenda of the day. Mag-grocery. Sali ka na mag-grocery na tayo. Hey, grocery time. Gusto ko magluto ng chicken curry eh. So, kukuha tayo ng carrots. Siguro mga dalawa lang. Natuto na ako, bilis mabulok eh. Ito dalawa lang. Kaso laki. Ano kaya? Tapos may alam ba kayo na parang pwedeng mag-locally yung pwede mo mabilan ng mga sa totoo lang, okay naman mamili sa supermarket, pero parang mas bet ko kung may yung mga lumuluwas, 'di ba? Yung mga talagang sa vendor ka bibili. Parang gusto kong ganun eh. So baka may alam kayo, let me know. Alam mo, hindi magandang nag-grocery ng gutom kasi parang lahat gusto mong bilhin. So dapat pag mag-grocery, busog. Ayan, syempre, isa pa sa hindi magandang gawin, huwag mag-grocery ng karne. Tuloy, ubos na yung chicken thigh fillet. Ubos na, sayang. So, di ako makakagawa. Gusto ko sana ng pork and chicken menudo. Pero wala na kasing yung thigh na fillet, yung walang buto. So, chicken curry na lang muna. So, I guess babalik na lang ako. And next learning ko, wag na wag mag-grocery pag linggo. Kahit itong VIP lane, andito na ako ha. Buti na lang dala ko yung libro. Magbabasa na lang muna ako ng Game Changer. Grabe, super haba nung parking na to. Tignan mo oh. I mean, yung daanan bago makarating sa parking. Friend, di tayo makakapag-Japan kung di tayo magtatrabaho. So, hingal ako. Samahan niyo muna ako mag-work today. So, ngayon meron tayong work with Mama Ogs. Yes, the one and only. Dito ang kanyang studio. Very memorable. Dito ko na-meet ang aking editor. Kabog, di ba? Sa kabila pala ang holding area. Charon! I miss you, Miss Mike. I'm good. Happy New Year. Wala pa sila? Kanina na. Ayan, nag-itim ako. Itim din pala yung backdrop. Wala akong pamalit talaga. Oh my God. Bakit kasi kung ano to, OGDS Inspires, bakit naman itim na itim? Special episode, parang gano'n. Pero sa OGDS Inspires, iba yung parang, oh my God, nakakatakot naman to school. So it's just, 2 days before our Japan visa application. So, right now, nagsasagot tayo ng Japan visa application form. So, ito yung passport. Ngayon, kukunin ko na yung ID ko. Medyo madaming sasagutan at kailangan very specific as possible. And syempre, para hindi na tayo matanong, di ba? Good luck to me. And ang tapang-tapang ko, no, na i-update at i-vlog to. Di pa naman alam kung ma-approve or hindi. Pero gusto ko lang i-document tong journey ng pag-a-apply natin ng Japan visa application kasi it's my first time, if ever, na ma-approve na makapunta sa Japan. At actually, makapunta sa bansa na may visa. Kasi dati nag-apply ako ng US visa nung kasal lang kapatid ko. But this was pre-pandemic pa. Na-deny kaming lahat ng family ko. Kaya, yan, nung kinasal yung kapatid ko sa US, wala kami. So ngayon, ewan ko, nagkaroon ako ng phobia noon na mag-apply ng mga visa. Nakakatakot. So ngayon, itatry ko lang ulit kasi balita ako malamig sa Japan ngayong February. And nandun din yung iba kong friend. So mamimit ko. If ever na ma-approve to, pupunta ako ng Feb. Or at least anytime soon. Diba? Habang malamig pa yung weather. Ayun, sana ma-approve. Diba, nagpa-picture na tayo. Tapos, nakuha ko na yung birth certificate ko. So, yung birth certificate pala, just in case lang na hindi nyo alam, pwede nyo siyang orderin online. As hindi nyo na kailangan pumunta sa branch ng PSA. Pwede siyang orderin online, i-deliver sa bahay nyo. Like, super convenient. Ngayon ko lang actually nalaman yun. Sa pagkakaalam ko, pwedeng
mong gamitin yung birth certificate mo for at least, I think, 6 months issued or a year issued. Pero ako, para lang for my peace of mind, kumuha na ako ng bago para wala nang tanong-tanong. And then same with the picture, kailangan recent 3 months ata, pero ginawa ko na siya lahat ng malapit na yung application para at least bago lahat. Parang kapag nag-work kagaya namin freelance, wala kaming agency or wala kaming corporate work, di ba? Parang kailangan mong gumawa ng cover letter to explain. So isa pa yun sa gagawin ko. After nito, gagawa ako ng letter just to explain kung bakit wala akong COP. So parang kailangan mo lang na ma-prove na meron kang source of income. Tapos kapag merong mga part dun sa application form na hindi nyo alam sagutan or parang wala kayong sagot, always lagay nyo N/A. So not applicable. Huwag nyo iiwang blanco. Hindi ko lang alam kung totoo, pero sabi nila kasi pwedeng computerize yung mga sagot mo or handwritten. Just make sure na black ink yung gamit mo at talagang write legibly and as much as possible na iintindihan at walang erasures. Or pwede rin sa computer na. So ako sa Acrobat ko na ginagawa. Pero yung signature daw, parang mas okay na handwritten. So hindi ko na lalagyan to ng electronic signature. Like ipirma ko na siya ng gamit yung black pen. Tapos hindi naman daw, lahat to take this with a grain of salt. Aba, gumanon pa. Hindi, para lang to sa mga first timer din or makakanood dito na interesado mag-Japan din. Hindi naman obligado na nakabook na agad yung ticket nyo or nakabook na yung mga hotel nyo. Pero importante na meron kayong plan na ano bang plane just in case yung gusto nyo sakyan, kailan, gaano katagal yung intended mong stay, saan yung prospect mong hotel, anong address niya, anong telephone number niya. So, mga kailangan yun. So, fill out mo lang, 'di ba? Ako naghanap lang ako ng possible na hotel sa Tokyo na mura. Syempre, mura Cebu Pacific. So, yun na yung nilagay ko para lang may masagot ka, 'di ba? And importante lang naman may answer ka at alam mo yung parang kumbaga itinerary mo. Isa pa pala yun, gagawa ka din ng itinerary mo for kunwari 1 week, ano yung mga balak mo puntahan, gawin, para lang mapakita. So siguro just to prove na talagang you have a plan once you go or ma-approve ka papuntang Japan. Ako kasi for me, nagbabago-bago naman ang isip ng tao, di ba? Pwedeng pag once na ma-approve yung visa mo, pwede ka mag-iba ng flight, but at least you're gonna go. Kasi I think red flag kapag na-approve ka tapos hindi mo pupuntahan, di ba? 1 day to go before our Japan visa application. So, ngayong araw na to ay magtatrabaho tayo ulit at syempre nakakahiyang humarap sa camera na lukot ang damit. Sabi nila, yung mga Gen Z hindi na nagpa-plancha ng damit. Hindi ako Gen Z. Hindi nakaka-wonderful. Kaya naman, plancha muna ako dahil syempre ako na lang mag-isa. Wala na magpa-plancha for me dahil hindi ko nakasama si Muda. Tamang steam lang tayo na damit na susuotin namin sa trabaho. Papunta na tayo ngayon sa GMA at yes, sa kauna-unahang pagkakataon, may PA ako ngayon at driver. Mga artista, ayun na siya. May PA for a day, is I driver for a day, may banana pie. Kasama siya para makita niya naman yung trabaho ko. Wala ng buhay ng may PA. Tagabuhat. Ang sarap ko na ng ganito. Sama mo na ako lagi sa trabaho. So, 2 taping lang kami ngayon. So, mabilis lang to. Tapos bukas, Japan visa application na. Time check, 6:40 PM. Nag-roll pa din kami. So, ganun ang buhay ng gangster. So, nag-start kami 1. Buti na lang malamig. It's a wrap! 7 o'clock na. At least tapos na. Ngayon magpapalit na ako ng nails para maganda at matino yung nails ko bukas sa visa application. So, papamassage si Oli. Ako magpapalinis ako ng koko. Ito na ang kuko natin after. Diba? Babae. Thank you, Rebel.
Tapos na tayo magpa-nails. Eto na. So, thank you, Rebel. Kung naghahanap din kayo ng amper place nyo, ayan, i-check nyo itong Rebel Beauty and Wellness dito sa Kamuning. Ayan, dito ako nagpapa-nails lagi. Mayroon din silang massage and a lot of services na pwede nyo ma-check online para naman, iisa na lang ang ating pamper shop. Di ba? Lagi, lahat ng mga nails ko dito ginagawa for so many years na. Ready na tayo tomorrow para sa ating Japan visa application. Hello mga baklang to. Today is the day. It's the day. Dahil ngayon na tayo magpupunta ng processing center kung saan natin sasabit yung mga documents, and nagkaroon ako ng problema right now. Ilang oras na lang. So nagpa-print kasi ako kay Banana Pie, kay Oliver, ng mga documents dahil wala akong A4 na bond paper. Ang mali ko, ngayon ko lang chinek yung mga papel. May mga kulang siyang na-print. So ngayon, since di ko naman kabisado yung mall na pupuntahan ko, di ko alam kung may printing services dun. Time check, it's ayan, mag-11. So ang appointment ko ay 1:30. So at least dapat 1 or 12:30 nandun na ako. So hopefully dumating yung bond paper ng mga 11:10 para makapag-print ako para at least mga 11:30 makaalis. Ay, 12:30 makaalis ako. Hay, kaya natin to. Tiwala lang. Next, nandito na tayo sa Circuit Makati at 1 hour early tayo pero okay na din. Hahanapin ko na yung elevator kagaya ng sabi nung di na ako nakapag-record kanina, di ko na kayo na-update, pero buti na lang dumating yung mga dumating on time yung mga bond paper, nakapag-print ako, so okay naman lahat, andito na tayo, so hopefully maipasa na natin to at syempre ma-approve. So eto na siya, I think. Sabi pwede naman magdala ng bag na maliit, pero ayoko nang ma-hassle, so di na ako nagdala ng bag. Exit at lower ground level. Okay, pagbaba ng lower ground, note, this way to Corporate Office Tower 2. Ang dami nangyayari tayo. Corporate Tower 2. Hanapin ko pa. Good afternoon po. Lalabas pala ako ng parking na to at lilipat ako ng building. Tower 2. Found it! Ayan na siya. Tower 2. Okay. Nahanap na natin yung So ground floor lang siya nung Tower 2. Tama naman yung pinagparkan ko. Talagang medyo amazing race lang dahil hahanapin mo siya. Pero madali namang mahanap and mabait naman yung mga guard. Kaso nga, dahil ang aga ko, balik daw ako ng 1:15. 12:40 pa lang Mag-ano na lang ako, mall. So kailangan pala eksaktong 15 minutes before your appointment ka pupunta. Kasi parang walang tambayan dun. Nakaihi na ako at nakapagkape. Nagkape na lang ako to para makapaghintay. Ngayon, 1:10 na. So, maglalakad na ako pabalik sa VFS. So, kung nandito kayo sa area na to, ang secret para makapunta ng shortcut, ito yung landmark, yung Mang Inasal. Merong exit dyan, papunta dun sa parking lot. There you go. Charan! So pagdaan mo dyan, diretso ka lang, lalabas ka lang dun sa dulo ng parking lot and then turn right. And we're done! Yes, tapos na tayo. So, ayan na. O, para masabing Japan daw, Doraemon. Taray, may Doraemon sa labas ng Ayun, tapos na tayo. Binigyan na tayo ng parang number. Ayan. So, dahil pick up yung pinili ko, i-pick upin ko na lang yung passport. 6 to 10 working days dito din. So, mag-i-email sila kapag ready for pick up na daw. Though may mga option na i-deliver ako, mas gusto ko na na-pick upin, mamaya mawala pa yung passport ko or whatever. Wala. Ko lang. As an OC in me, i-pick upin ko. Di naman ganun kalayo itong circuit sa bahay. But, sobrang bilis na ng process. Hindi na ako nag-video sa loob kasi feeling ko pag mga ganyang lugar, di ba, yung mga embassy, mga anything na mga ganyang eksena, yung mga magsasubmit ka ng mga documents and whatever, parang it's best na wag nang mag-video, di ba? So, kahit content creator ka, kahit vlogger ka, wag na. Kasi pwede naman kayong magkwento, di ba? Para hindi na lang tayo mapahamak. So, di na ako nag-video. Bali, pagbalik ko dun sa VFS, sobrang smooth lang. Siguro, tapos na ako in 20 minutes. Kasi parang pagpila mo, i-check initially yung mga documents mo. And then, kapag kompleto, walang problema,
papasa ka nila dun sa isang booth para ipaprocess na. Tapos pagka-process dun, wala naman. Actually, tinanong lang sa akin kung ang trabaho ko daw ay freelancer. Sabi ko, yes. Pinrocess lang, tapos na. Ang bilis. Akala ko may mga biometrics parang sa Amerika. Pag nag-apply ka ng US Embassy, yung may picture taking. Pero walang mga ganun-ganun. Submission lang ng mga documents. So, super importante na kompleto yung mga... Sisipon ako. Ayun lang, abangan na lang natin. Sana ma-approve, sana makapag-Japan tayo. Makapunta man lang tayo dun is a big deal and a great experience for me. So, sana may naituro ako kahit papano sa mga mag-a-apply. Yung picture, yung visa, Japan visa picture, isa lang yung kailangan nila. Yun yung kailangan mo lang idikit dun sa application form. So, ang dami ko pa naman dala. Pamimigay ko lang sa mga friends ko. At least kumpleto yung mga documents na nadala ko. Kung ano yung mga nakalista, kunin and don't overthink. Yung bank statement, for as long na may nakasulat na doon na ADP mo per 6 months, hindi na sila manghihingi ng anything ng bank certificate. So, yung bank certificate ko enough na. Wala na akong dinalang bank statement. Nalilito na din ako. Yung yung visa application form, yung itinerary ko, di nga nagpasa din ako, di naman nila chinek. I mean, siguro chinek nila, pero okay na din, wala naman ako naging problema. It's best kung ipiprint nyo yung, tandaan nyo na yung mga documents, iprint nyo sa A4 na bond paper, wag letter size, A4 yung size. Iba yung size ng A4 sa letter size eh. I-check nyo na lang kung saan mas maayos yung pagkaka-outline. I think i-print nyo siya gamit yung Word. Kasi mas makikita mo kung ilang pages talaga eh. Update ko na lang kayo pag na-approve tayo or hindi. But hopefully, ma-approve. So, thank you mga kakosa ko, mga pawikan, mga Kepler, mga baklang kanal, mga baby beat card sa panonood ng another episode ng Baklang Kanal Show. So, magkita-kita tayo sa next kong vlog. Walang check.